Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo po akong Paco. Ang kwentong isishare ko sa inyo ay naranasan ko noong napabarkada ako sa mga kabarkada rin ng tiyuhin ko. Albularyo/mangkukulam ang tiyuhin ko na yon. Nakituloy ako sa kanila sa Bicol noong time na nag-away kami ng kinakasama ko. Tulad nga ng sinabi ko, albularyo/mangkukulam ang tiyong. Kung ano ang kailangan ng kliyente niya, edi yun din siya. Nagkaroon ako ng interes sa pangkukulam dahil sa galit ko sa ex ko. Nagpapaturo ako kay Chong kung paano pabulukin ang ari ng ex ko. Pero ayaw niya akong turuan. Galit lang daw ako kaya ganoon ang iniisip ko. Ayaw raw niyang pagsisihan ko ang gagawin ko kapag humupa na ang galit ko. Galit nga ako noon. Naisip ko tuloy na kung ayaw akong turuan ng Chong, edi sa mga kabarkada na lang niya ako magpapaturo. Mga katulad lang din ng Chong ang dalawa niyang kaibigan na sina Kuya Edong at Kuya Jerry. Sa kanila ako nangulit na turuan ako at hindi naman nila ako binigo. Ang tinuro sa akin ni Kuya Edong na siya mismong sabihin na nating maestro ko, magpunta raw ako sa sementeryo ng hating gabi at magdasal ng hubot-hubad. 9 na gabi ko raw gawin yon. Bilang fresh pa nga yung galit ko kay ex, ginawa ko nga yung sinabi ni Kuya Edong. Alam naman yun ng Chong kasi syempre sa bahay niya ako nakatira. Nakikita niya kung kailan ako umaalis o dumarating. Kaya inamin ko sa kanya na nagpapaturo ako kay Kuya Edong. Natawa lang siya nang magpaalam ako na pupunta ako ng sementeryo para nga maging mangkukulam. Sabi niya itigil ko na raw dahil matatakot lang ako. Hindi ko raw kakayanin. Matigas ang ulo ko. Siyempre galit. Sumigi pa rin ako. 3 hating gabi yun na para akong aswang sa sementeryo. Patago-tago sa mga nagpupunta doon ng 10 oras ng gabi. Kasi siyempre nakahubad ako. Tinatawanan lang ako ng Chong kapag umuwi ako. Nung pang-4 na gabi na, doon na talaga ako kinukontra ni Chong. Baka raw masiraan ako ng ulo dahil magpaparamdam na sa akin ng mga espiritu. Wala pa rin akong pakialam. Nung mga panahon na yun kasi, nakahanap na ako ng spot doon sa sementeryo na walang taong pumupunta tuwing gabi kasi ubod ng dilim. Payapa akong nakakapagdasal. Tinuloy ko pa rin at tama nga si Chong. Sa mga sumunod na gabi ng pagdarasal ko sa sementeryo, may nararamdaman na akong presensya. Kinikilabutan na ako at parang gusto ko nang umuwi dahil alam kong hindi na ako nag-iisa at hindi rin iisa ang nararamdaman kong espiritu sa paligid. Napakarami nila. Tinatagan ko pa rin kasi sabi ko ilang gabi na lang ang titiisin ko. 7 gabi ko na yon na pagpunta sa sementeryo. Sinabihan ako ni Chong na hindi na basta paramdam lang ng presensya ang mangyayari, kundi may maririnig na akong boses. At hindi raw basta boses, kundi nakakapangilabot at hindi tao ang nagmamay-ari noon. Sa totoo lang ay napaisip na ako. Kasi pinipilit ko na lang na magpakatatag doon pa lang sa paramdam. Paano pa kaya kung may boses na? Pero tinuloy ko pa rin. Sabi ko kakayanin ko. Alang-alang sa pagganti ko sa ex ko. Kaso pagdating ko pa lang sa sementeryo, pumapasok pa lang ako ay parang nilayasan na ako ng lahat ng tapang sa katawan ko. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Pero nasusuka ako at nanghihina. Doon ko naisip na kung ganoong masama ang pakiramdam ko, baka hindi ko nga kayanin ng takot kapag narinig ko na yung mga boses na sinasabi ng Chong. Umuwi ako na hinang-hina ang katawan. Para akong lalagnatin. Hindi na ako nakapagkwento kay Chong. Pagdating sa bahay niya ay natulog na lang ako hanggang sa mag-umaga na. Paggising ko ay doon lang ako nakapagkwento sa kanya ng nangyari. Tatawa-tawa siya. Sabi ni Chong ay hindi talaga para sa akin ang pangkukulam, kung ganoong bigla akong pinanghihinaan ng loob. Nanghihinayang ako sa ilang hating gabi kong sakripisyo. Kaso wala Umurong bigla ang tapang ko. Kahit sina Kuya Edong at Kuya Jerry
nang hihinayang. Hindi ko nakulam ang ex ko, pero hinayaan ko na lang. Okay naman na ako sa asawa ko ngayon. Naikwento ko nga pala yung karanasan kong yun dahil kailan lang ay nalaman ko ang totoo kung bakit bigla akong naduwag sa ikapitong hating gabi ko sa sementeryo. May ginawa palang orasyon sa akin ng tiyong para patigilin ako. Natatawa na lang ako ngayon at naiisip kong mabuti na rin at kinontra ako ng tiyong. Tama naman siya. Galit lang ako noon, kaya kung ano-anong naisip kong gawin. Baka kung nakulam ko nga ang ex ko, nakukonsensya na ako ngayon. Kwento ito ng kapitbahay namin na namayapa na. May 5 taon na ang nakakaraan. Si Kuya Java. Tinawag siyang Java kasi marami siyang alagang manok na Java. Security guard siya sa isang malawak na lupain. Pag-aari yun ng isang sikat na personalidad na hindi ko na lang papangalanan. Ang alam ko, dekada ng CQ doon si Kuya at napag-aral niya lahat ng mga anak niya, pati ilang pamangkin dahil sa trabaho na yon. Naipa second floor din niya yung bahay nila na yayamanin ng design. May mga sasakyan din sila at nakakapag-travel sa kung saan-saan. Paldong-paldo si Kuya Java sa pagiging secure niya roon. At alam naming magkakapit-bahay kung bakit parang pang-manager ang sahod niya. Pero syempre, quiet na lang ako rito. Mabalik tayo sa pang-horror na kwento ni Kuya Java. Doon nangyari sa trabaho niya yung mga kababalaghan na babanggitin ko. Noon daw ay may nakikitang babaeng duguan si Kuya Java na tumatakbo sa property na binabantayan niya. Hindi naman siya nag-iisang CQ doon. Ilan daw sila na nag-iikot doon, lalo na tuwing gabi. Yung babaeng sinasabi niyang duguan, kinagulat pa nila ng mga kasama niya nung una nilang makita. Ang suot daw kasi ay parang panglinggo ng wika. Puting kimona, tapos mahabang saya na kulay itim. Takbo raw ng takbo yun, habang agos ng agos yung dugo sa may kilikili. Ang napansin pa raw nila ay yung pananalita ng babae. Makaluma daw. Nagkatinginan na lang daw sila ng kasama niyang nag-iikot nang madapa yung babae ilang metro mula sa kanila at nagmamakaawa na tulungan nila. Kaso bilang duda nga sila kung tao nga ba yun o aparisyon dahil sa kakaibang suot, hindi nila pinansin. Nagkatinginan lang daw sila at hindi alam ang gagawin. Hanggang sa yung nagmamakaawang itsura ng babae habang nakadapa ay unti-unting nagbago. Nagalit daw at biglang bumangon. Pagbangon ay sabay lumutang sa ere at sumigaw bago sumugod sa kanila. Doon na nagtatakbo sina Kuya Java. Tawa raw ng tawa yung babae, pero paglingon nila ay wala na yun. Makaraan ng ilang araw ay nag-iikot uli sina Kuya Java sa parte ng property kung saan nila nakita yung babae. Maghahating gabi na raw nun. Parehong oras na nakita nila yung babae. Tapos ayun nga, nakita na naman nila na tumatakbo at humihingi ng saklolo. Nagtatakbo na lang daw sila pabalik sa pinanggalingan nila dahil sa takot na atakihin uli sila noon. Bukod pa sa babaeng nakakimona, ay marami pa raw ibang nagpapakita sa property na yon. Meron pa nga silang naririnig na nagtatakbuhang mga kabayo tuwing gabi, kahit wala namang kabayo doon. Ang sabi raw kila Kuya Java, may mga malignong naninirahan sa property at ang mga yon ang nagbibigay ng yaman sa mga amo nila. Kaya lang ay sila namang mga empleyado ang natatakot sa pagpapakita at panggagambala ng mga yon. Pero si Kuya Java mismo ay hindi naniniwala. Hindi lang siya nagkukwento sa ibang mga ganap sa property na yon dahil takot mawala ng trabaho at syempre takot din sa mga amo niya. Kahit maraming karanasan doon na nakakatakot si Kuya, ay tiniis niya yon. Secure siya roon hanggang sa nitong pandemic ay isa siya sa mga tinamaan ng COVID. At sa kasamaang palad nga ay namatay si Kuya Java.
Hindi sa akin ang kwentong ito. Nagpaalam naman ako na gusto ko sanang ibahagi dito sa channel nyo dahil gusto kong marinig ng mga kapasta natin itong nangyari sa lolo ko. Konting background muna. Si Lolo Crispin ay isang magsasaka. May malawak daw kaming palayan dati sa may Quezon Province. Kaso nung mamatay si Lolo, wala nang nag-asikaso. Kaya binenta na lang at pinaghati-hatian ng mga magkakapatid. Kwento ni Mama, sama-sama raw sila noon sa iisang bahay. Kahit maliit yung bahay nila at siksikan, ay okay lang kasi masaya naman. Hindi raw sila namumroblema sa makakain noon. Meron silang supply ng bigas, tapos mahilig din magtanim ng mga gulay si Lola sa bakuran. Konting pampalasa lang daw ay pwede nang ulamin yung mga gulay doon. Ang dami raw kwentong nakakatakot noong doon pa sila nakatira. Laging kinukwento ni Lolo na ilang beses na raw siyang nakakita ng aswang. May isang beses pa nga raw na hinabol niya yung aswang palayo sa palayan niya. Wala raw takot sa dibdib si Lolo. Lahat ng siga sa lugar nila takot sa kanya. At kahit mga nilalang na hindi tao ay hindi inaatrasan ni Lolo. Meron pa nga raw kwento kung paanong pinagbabato ni Lolo yung tiktik na sumubok dalawin si Lola habang nagbubuntis siya. May pamahiin daw sa lugar nila na kapag may kumatok sa pinto nyo sa hating gabi, siguradong may mamamatay sa pamilya nyo. Lagi raw sinasabi ni Lolo na hindi siya naniniwala sa pamahiin. Kapag daw merong kumatok sa pinto nila ng hating gabi, susundan niya raw at kakalabanin. Fast forward, nang mangyari daw ito ay 17 na si Mama. Bali nagkukwentuhan sila sa sala ng bahay. Hating gabi raw nun. Hindi na matandaan ni Mama kung bakit gising pa rin sila nung oras na yon at anong pinagkukwentuhan nila. Basta may narinig daw silang mga yapak ng kabayo sa labas. Tapos naging tahimik daw ang lahat. Tumigil magsalita si Lolo. Nakakagulat daw nung biglang may kumatok sa pinto. 3 beses daw. Ang ginawa ni Lolo, lumabas daw siya at sinundan nga yung kumatok sa pinto. Tulad nung sinabi niya dati. Naghintay daw sila Lola at Mama sa bahay ng mga 1 oras. Akala nga nila hindi na babalik si Lolo. Pagbalik ni Lolo, sobrang putla raw ng mukha niya. Yung itsura ay alam mong nakakita ng bagay na sobrang nakakatakot. Nagkwento si Lolo, nakakabayo raw yung lalaki. Hinabol niya sakay ng motorsiklo niya yung kabayo. Nagulat siya kasi ang bilis daw nun para sa isang kabayo. Nahirapan siya pero kalaunan ay naabutan niya naman. Nung magkatabi na sila ng andar, lumingon daw sa kanya yung lalaki. Kalansay daw yung mukha nun. Nakita rin ni Lolo na yung kabayo ay bungurin. Doon na tumigil sa paghabol si Lolo. Matagal din daw siyang natulala sa gilid ng kalsada bago nagpasya na umuwi na. Hindi raw sila makatulog nung gabing yon, kahit si Lolo. Saglit lang na napapikit si Lolo. Tapos sabi ni Lola, hindi na raw siya humihinga. Doon na nagpanik ang lahat. Inuga-uga nila si Lolo. Pinalo sa kamay at dibdib. Pero wala na raw response. Kinabukasan nang dalhin sa health center ay dineklara ng doktor na patay na nga si Lolo. Yun ang dahilan kung bakit sabi ni Mama ay naniniwala siya doon sa pamahiin. Imposible naman daw kasi na bigla na lang namatay ng ganoon lang si Lolo. Wala naman siyang malubhang sakit. Jonathan po ang pangalan ko. Magandang umaga sa inyong lahat. Sana ay maging maayos ang araw natin at ma-enjoy nyo sana itong kwento ko. Online ako nagtatrabaho. Bale, freelance. Hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong trabaho ko. Basta madalas ay 8 oras akong araw-araw na nakatutok sa computer. Ganito na ang setup ko ever since na matanggal ako sa dati kong trabaho.
Tingin ko mas napabuti pa nga ako. Kasi sa ganitong trabaho, hawak ko yung oras ko. Pwede kong gawin yung trabaho ko anumang time ko gusto. At saka mas malaki din ang sahod namin. May mga linggo na hindi talaga ako lumalabas ng bahay. Nasa kwarto lang ako lagi. Kasama ko sa bahay yung dalawa kong kapatid at si mama. Siya lagi yung nag-iiwan ng pagkain ko sa mesa kapag alam niyang meron akong trabaho. Ang free time ko naman, imbis na igugol ko sa labas, naglalaro na lang ako ng computer games. Madalas ay hating gabi ako gising. Ganoong oras kasi masarap magtrabaho. Walang ingay ng mga sasakyan sa labas, tsaka mapresko. Kapag nagugutom ako, alam ko may iniimbak na pagkain si mama doon sa itaas ng cabinet sa kusina. Minsan din naman, nagluluto ako ng makakain. Isang beses na wala akong nakitang pagkain doon sa may cabinet. Naisip ko, itlog na lang at saka corn soup na nasa ref. Pagbukas ko, walang laman. Medyo nainis ako nun. Hindi man lang sinabi sa akin ni mama na wala nang pagkain. Malamang nabisi na naman si mama sa pagbuburda niya. Tulog na nun si mama, kaya naisipan kong lumabas na lang at maghanap ng makakain. Naglakad lang ako. Pagtingin ko sa orasan, 12:00 na. Ang lamig ng hangin sa labas. Alam ko may 7-Eleven doon sa dulo ng barangay. Pero kung meron man akong madadaanan na makakainan, bibili na lang ako para hindi masyadong lumayo. Nung dumaan ako sa madilim na bahagi ng kalsada, nakita ko merong matandang babae na nakatayo. Nakatalikod sa akin. Hindi ko na lang pinansin. Nung mga ilang metro na lang ang layo ko sa kanya, bigla siyang lumingon sa akin. Nakakatakot yung itsura ng matanda. May pangil siyang nakausli sa labi niya. Sobrang laking pangil. Yung mga mata niya pula, tapos ang haba ng dila niya. Nagulat talaga ako sa pagkakakita ko doon sa matanda. Napamura pa ako. Madalas akong makarinig ng mga nakakatakot na kwento galing sa mga kaibigan ko. Pero hindi ko alam na ganoon pala katindi yung takot kapag ikaw na mismo yung nakasaksi ng aktwal na kababalaghan. Tumakbo ako nun. Narinig ko na hinabol din ako nung matanda. Gumana rin yung utak ko kasi doon ako sa chapel tumakbo. Nagkulong ako doon. Pagtingin ko sa labas, hindi makatungtong sa entrance ng chapel yung nilalang na yon. Mga 5 minutes siguro siyang naghihintay doon. Akala ko nga hindi na aalis. Pero nung malingat ako saglit, wala na yung matanda. Nakatulog ako doon sa chapel. Nung magising ako, maliwanag na yung langit. Gising na si mama nang pumasok ako sa bahay. Tinanong kung saan daw ako galing. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Tinitigan niya ako ng masama. Inisip niya yata na nag-a-addict yung anak niya. Mga 4 days lang ang lumipas. May isang teenager na inatake raw ng matandang may pangil. May sugat siya sa kamay at tiyan. Kung hindi raw siya tinulungan ng aso nila, baka nabiktima siya nung matanda. Nung marinig yun ni mama, sa wakas, naniwala din siya sa akin. Jeric po ang pangalan ko. Masaya ako na sa wakas ay makakapagpasa na rin ako ng kwento sa inyo. Itong kwento ko ay nangyari matagal na. Hindi ko sigurado kung 2010 ba o 2011. Basta high school ako nun. Yung kapatid ko na mas matanda sa akin, si Ate Jessa, ay umattend ng birthday party ng kaibigan niya. Nung medyo nalasing na raw silang magkakaibigan, nagkayayaan na bumaba doon sa ilog malapit sa bahay para magbabad. Buong hapon sila dun. Pag uwi ni Ate Jessa sa bahay, para na siyang chocolate sa sobrang itim. Kwento niya sa amin, nag-enjoy naman daw siya pero medyo natakot sila nung makita na pinagmamasdan sila ng isang lalaki galing doon sa itaas. Lumipas ang ilang araw.
Madalas akong magpuyat sa bahay. Ang dami ko kasing ka-text sa cellphone. Wala pa nung access sa internet, kaya puro mga text messages lang. May sinalihan pa nga akong clan. Kada minuto may nakukuha akong message. Reply agad ako, tapos hintay uli sa susunod na magte-text. Minsan napapagalitan ako kay mama, lalo na kapag naaabutan niya ako sa sala kung saan medyo malakas yung signal. Hating gabi na. Ka-text ko yung babae na taga-kabilang section na nireto sa akin ng kaibigan ko. Umiinit na sana yung usapan namin nung marinig ko sa labas ng bahay namin na may mga yapak ng tao. Parang may naglalakad. Dahil natatakot akong buksan yung bintana, pinakinggan ko lang kung saan siya pupunta. Medyo weird. Napansin ko na naglilibot siya sa paligid ng bahay namin. Iniikot niya yung buong lugar namin. Dahil ayokong gisingin si mama, si Ate Jessa ang ginising ko. Tinanong niya kung ano raw ang kailangan ko. Sinabi ko yung tungkol sa naglalakad na tao sa labas. Pareho kami ng iniisip noon ni ate. Baka magnanakaw. Baka merong armas yung magnanakaw. At kung sakaling mahuli namin siya, baka saktan niya kami. Dahan-dahan kaming pumwesto doon sa bintana. Sabi sa akin ni ate, sisilip lang daw siya. Kapag magnanakaw nga yung nakita niya, tsaka kami magsusumbong kay mama at papa. Maingat na tinulak ni ate yung bintana. Tapos sumilip siya. Pagbalik niya sa akin, nakita ko na takot yung itsura niya. Tinanong ko kung sino yon. Hindi makapagsalita si ate. Napipi na. Tapos nakatingin lang din sa akin. Napansin ko na nanginginig yung labi niya. Kinuhaan ko siya ng tubig sa kusina. Tapos pinainom ko sa kanya para kumalma. Hindi raw yun magnanakaw. Yung nasa labas daw ay yung lalaking nagmamasid sa kanila doon sa may ilog. Meron daw sungay yung lalaki pagsilip niya. Tapos yung mata niya kumikinang na kulay dilaw. Kahit ako natakot sa sinabi ni ate. Kinabukasan, chinek namin yung paligid ng bahay. Ang daming mga bakas na parang gawa ng kambing. Malaking klase ng kambing. Nagkatinginan kami ni ate. Ayaw niyang magsabi kila mama at papa kasi baka raw magalit sa kanya at hindi na siya ulit payagan na pumunta sa mga party. Ako yung sinama ni ate nung napagpasyahan niyang kumonsulta sa isang albularyo. Sabi niya sa amin, hindi raw biro ang masundan ng isang demonyo sa bahay. May binigay siyang krus. Gawa raw yun sa makapangyarihang kahoy na sila lang mga albularyo ang may kakayahang gumawa. Ang puno daw kasi ng halaman na ito ay hindi nakikita ng mga normal na tao. Dagdag pa niya, ipabindisyon daw namin sa simbahan yung kahoy na yon para mas dumoble ang bisa. Ginawa naman lahat yon ni ate. Sa kabutihang palad ay hindi na ulit dumalaw sa bahay namin yung demonyo. At pagkatapos noon, tinigilan ko na rin yung pagpupuyat. Naniniwala ba kayo sa kulam? Noong bata pa ako, ay nasaksihan ko kung paano pahirapan ng kulam ang isa sa nakakatandang pinsan ko. 11 years old pa lang ako noon at 15 naman si Ate Irene. Pangarap noon ni ate na makasali sa Binibining Pilipinas at ma-represent ang Pilipinas sa international pageant. Ginawang stepping stone ni ate ang maliliit na pageant para mapansin siya at ma-sponsoran ng malalaking tao. Maganda naman kasi talaga siya. Talented at matalino. Matangkad din siya at slim kaya nasa kanya talaga lahat ng bagay na nagde-define sa isang beauty queen. Kaso yung simpleng pangarap na yon ni ate ay hindi pala kinatutuwa ng ibang tao. Nangyari ang lahat isang madaling araw na umuwi siya mula sa isang pageant. Hindi siya yung nag-title pero naka-first runner-up siya at malaki rin yung naging cash prize. Sabi ng makeup artist ni ate, pagbaba raw ng stage ay kamuntik na siyang matumba. Akala raw nila ay dahil sa heels. Pero nung alalayan nila ay naramdaman nila na
nanlalamig yung mga kamay ni ate. Tinanong nila kung kinakabahan daw ba o ano. Pero sabi ni ate, para siyang nauupos na kandila dahil hinang-hina siya. Magse-celebrate pa sana sila pero hindi na natuloy dahil sa sitwasyon ni ate. Pag uwi nga niya ay diretso na higa na siya at hindi na nakapag-shower man lang. Magmula noon ay naging mahina na yung katawan ni Ate Irene. Hindi siya nakapasok sa school ng kung ilang araw dahil sa sobrang panghihina. Kapag dinadala siya sa ospital ay umaayos yung pakiramdam niya at walang makitang problema sa health niya. Pero pag uwi ay ayun na naman at pahiga-higa siya dahil nahihilo. Hanggang sa isang kapitbahay ang nakapagsabi na bakit daw hindi pa ipaalbularyo si ate kung hindi siya gumagaling sa doktor. Ganoon nga ang ginawa nila tita. Pagdating sa albularyo ay nalaman nila na kinukulam pala si ate. Dinasalan ng albularyo si ate tapos hinipan sa tuktok. May sumanib daw na babae sa kanya na sinasabing yun ang mangkukulam. Nag-iba raw kasi yung boses ni ate nung kausapin siya. Yun daw ang mangkukulam na sinumpa siya dahil naiinggit sa kanya. Lagi kasi siyang laman ng mga pageant tapos hindi siya nawawala sa top kung hindi man siya makaplace. Pinaalis ng albularyo yung sumpa kay ate pero ayaw makisama ng mangkukulam at hindi siya mapilit ng albularyo. Kaya pagkatapos ng usapan na yun ay may pinainom na tubig na may bulong kay ate. Tapos ang payo kila tita ay 3 gabi nilang bantayan si Ate Irene dahil 3 gabi ring magtatangkang makuha siya pagkatapos siyang gamutin. Kailangan mabantayan nila si ate at masigurado na hindi siya makukuha. Kapag nalampasan nila ang 3 gabi ay gagaling si ate. Sir Neb, nakita ko talaga na 3 hating gabi na parang nag-iiba si Ate Irene. Nagigising ako dahil sa ingay nila tito at iba kong pinsan. Nakakatakot siya. Palakad-lakad siya sa buong bahay habang nakangiti ng nakakatakot. Yung tingin niya parang may kung ano siyang binabalak. Tapos bigla-bigla na lang tumatakbo at nananakal. Ilang beses siyang nagtangka na lumabas ng bahay pero mahigpit ang pagbabantay nila tito. Oras daw kasi na nakatapak siya sa labas ng pintuan ay hindi na makakabalik si ate. Noong 4 gabi na ay doon na talaga naging extreme ang kagustuhan ni ate na makalabas. Natatandaan ko pa na sigaw siya ng sigaw na siya raw si Cinderella. Kailangan daw niyang makabalik bago mag 12:00. Kaso yung boses niya parang boses ng matandang babae. Garalgal at basag. Sabi nila tita, yun daw ang boses ng mangkukulam na sumanib kay ate noong nasa albularyo sila. Mangiyak-ngiyak ako sa takot nun, lalo na noong tumalon sa hagdan si ate. Tapos ang tagal bago siya bumagsak. Umuungol pa siya at parang gate na walang langis ang boses niya. Nung paglapag ni ate sa sahig ay nawalan siya ng malay. Iyakan kami nun kasi akala namin wala na siya. Pero may pulso pa naman siya. Sabi ni tita ay dalhin na sa ospital pero ayaw ng tito ko. Bawal nga raw kasi na palabasin ng bahay si ate. Nung magkamalay si ate ay nakatulala lang siya habang umiiyak. Maya-maya ay sinabi niya na nawala na raw yung pagkahilo niya at yung sakit ng katawan. Napaiyak na rin si na tita kasi ibig sabihin ay magaling na si Ate Irene. Pero para makasigurado ay nagbalik sila sa albularyo kinaumagahan. Kinumpirma naman ng albularyo na magaling na nga si ate. Pero pagkatapos noon, nawalan na siya ng gana na sumali sa mga pageant. Sayang nga lang, dahil lang sa inggit ng iba, hininto ni Ate Irene ang pangarap niya. Hello po mga kapasta. Klaro po ang name ko. Nagtatrabaho ako sa isang radio station dito sa amin.
may ibabahagi lang akong story. Maigli lang ito. Ito yung first time na nakaranas ako ng kababalaghan. Kung noon mo ako tatanungin, mga bandang 2017, baka sabihin ko sa'yo na hindi ako naniniwala sa mga multo at aswang. Ewan, imposible naman kasi. Nasa 3 dekada na ako sa mundo. Kahit isang beses ay hindi pa ako nakakaranas ng kahit na anong kababalaghan sa buhay. Kumbaga sabi nga nila, to see is to believe. Kapag pumapasok ako nun sa trabaho, hinihiram ko yung motor ng kapatid ko. Bale alanganin kasi yung schedule ko nun. Ang dami kasing vacancy sa trabaho, kaya obligado na tanggapin yung ganoong klase ng mga schedule. Bale 4:00 ako umalis sa bahay. Sakto yan na pauwi na rin yung kapatid ko. Hihiramin ko yung motor niya tapos diretso na sa trabaho. Makakauwi ako mga bandang hating gabi na. Okay naman sa akin yung ganong sked. Walang kaso. Sanay naman na ako sa puyatan at hindi rin ako matatakutin. Ito yung nangyari sa akin. Maaga kaming pinalabas sa trabaho. Dapat mga 1:00 ang totoong out namin. Kaso ewan ko ba kung anong okasyon sa office. Basta early out daw. Sobrang antok ko na nun. Nakipag-inuman kasi ako nung nakaraang gabi, kaya medyo may hangover pa. Imbis na sa main highway dumaan, nag-shortcut ako doon sa parte na halos hindi pa simentado lahat ng daan. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa utak ko at ginawa ko yun. Kakapasok ko pa lang doon sa parte kung saan walang ilaw. May nakita agad akong babae na nasa gilid, malapit doon sa mga damo. Nakahiga siya, parang umiiyak. Tumigil ako sa pagmamaneho, tapos nilapitan ko. Naisip ko agad, mukhang nasagasaan ng kung anong sasakyan. Ang dami kasi niyang sugat sa muka at braso. Meron pa sa leeg at binti. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Umiling-iling yung babae. Tinanong ko ulit kung taga saan siya. Sumagot, banda lang daw doon. Sabi ko umangkas na siya. Dadalhin ko sa ospital. Kasi ang dami niyang sugat. At saka kung nasagasaan nga siya, baka meron siyang bali sa katawan na hindi pa niya nararamdaman. Kinuha ko yung motor ko. Nagulat ako nung nasa harap ko na agad yung babae. Hindi ko man lang narinig yung pagtayo niya o kaya yung yapak niya. Sabi ko sumakay na siya. Ginawa niya naman. Humawak sa bewang ko at saka bumalik ako doon sa pinagmulan ko. Nandoon kasi yung direksyon ng ospital. Pumasok ako doon sa entrance ng emergency. Merong nakaabang na nurse doon. Tinawag ko. Paglapit niya sa akin, halatang nagtataka yung itsura niya. Sabi ko emergency. Tinuro ko yung babae sa likod ko. Umiling-iling lang yung nurse. Sabay sabi na wala raw akong angkas. Lumingon ako sa likod. Muntik na akong mapasigaw nang makita ko na wala nga akong angkas. Mag-isa lang ako sa motor. Tinapik-tapik ako ng nurse sa balikat. Wag daw akong mag-alala. Hindi raw first time na nangyari yon sa kanila. Ilang beses na raw na merong sasakyan na pumasok doon sa emergency para ipa-admit ang isang babaeng nasagasaan sa gilid ng daan. Pero wala naman talaga. Binanggit niya sa akin yung eksaktong lugar kung saan din daw nakikita ng mga driver yung babae. Doon nga yun sa shortcut na dinaanan ko. Wag daw akong matakot. Malamang ay mapaglarong kaluluwa lang daw yung babae na yon. Next time, iwasan ko na lang daw na dumaan sa shortcut na yon. Dahil sa nangyari, napatunayan ko sa sarili ko na meron nga talagang mga multo. At kahit kailan, hindi na talaga ako dumaan sa shortcut na yon. Share ko lang sana yung nakakatakot kong karanasan. Isang gabi na nag-check off ako. Ang check off para sa mga hindi nakakaalam ay yung term na ginagamit noong early at mid 2000 kapag nawawalan ng load ang cellphone. Check operator services. Ayun nga,
Hating gabi na nang mapansin kong check off na ako. Nakatulog kasi ako ng maaga at nalimutan kong magpa-load. Nung mga panahon na yon, text is life, kaya hindi mapakali ang mga tao kapag walang load. Nagising ako ng 1:00 at naisip kong buhay na buhay ang text clan kapag ganoong oras. Kaya dapat na may load ako. Dapat makapag-register ng Unli Text. Sa totoo lang ayokong lumabas ng ganoong oras. Pero bilang text addict, wala na akong choice. Alam ko namang may isang sari-sari store sa kabilang kanto na bukas 24 hours, kaya doon ako magpapaload. Tahimik ang buong barangay nung lumabas ako. Yung tipong maririnig mo talaga yung yabag at sariling paghinga mo. Nung paliko na ako sa kanto, napansin kong may 3 lalaking paparating mula sa kabilang dulo. Normal lang dapat yon, pero may kung anong kaba akong nararamdaman. Hindi naman sila mukhang mga lasing kasi tuwid naman maglakad. Kaso unti-unti silang bumagal sa paglalakad nung mapansin nila ako. Yung tipo ng pagbagal na para bang gugulatin ako. Para silang mga pusa na may iniistok na ibon na walang kamalay-malay. Hindi ko sila mamukaan dahil nasa likuran nila yung poste ng ilaw. Madilim sa pwesto nila, pero ramdam ko talaga na nakatingin sila sa akin. Pinilit kong hindi sila pansinin. Dumiretso lang ako. Baka napaparanoid lang ako dahil hating gabi na. Pero habang papalapit sila, napansin kong para bang sinusundan nila mismo yung galaw ko. Huminto ako sandali para i-check kung nasa tamang kanto na ba ako. Huminto rin sila. Nung maglakad ako, naglakad din sila. Dahan-dahan lang uli at para silang unti-unting yumuyuko. Pati mga kamay nila itsurang ilalapag na nila sa simento. Doon ako nagsimulang kabahan. Mabilis akong naglakad pabalik. Hindi na ako nagpa-load. Pero naririnig ko yung pagbilis din ng lakad nila. Hanggang sa maramdaman kong papalapit na sila. Hindi na ako nagpabanjing-banjing. Tumakbo ako. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Pero dinig ko yung mga yabag nilang 3. Hinahabol talaga ako. Saglit ko silang nilingon at nasaktuhan na nasa tapat sila ng poste ng ilaw. Kaya doon ko sila napagmasdan at halos sumabog ang utak ko sa takot. Hindi sila mukhang mga karaniwang adik na nantitrip lang. Hindi ko alam kung tao ba sila, aswang o multo. Grabe sa pagka-distorted yung mga mukha nila. At isa sa kanila, walang mga mata pero may malalalim na hukay sa mukha. Yung isa nakanganga ng sobrang laki na parabang dislocated ang panga at sabog ang parting ilong at mga mata. Yung pangatlo, ang pinaka nakakatakot. Para kasing natutunaw ang mukha niya. Yung balat niya ay umaagos na parang malagkit na likido. Doon ako napasigaw. Nagkandaiyak ako habang tumatakbo. Yung unang bahay na nakita ko, kinalampag ko yung gate at nagsisigaw ng saklolo. Halos maihina ako sa takot dahil dinig na dinig ko pa rin yung mga yabag na papalapit. Nung bumukas ang pinto at sumilip yung may-ari ng bahay, biglang nawala yung mga yabag. Paglingon ko sa kalsada, wala na yung 3 lalaki. Inusisa ako ng mag-asawang lumabas. Yung lalaki may dalang baril. Kaya tinaas ko yung mga kamay ko at umiiyak na nagpaliwanag ng sitwasyon ko. Pinapasok naman nila ako at binigyan pa ng tubig habang nanginginig yung mga tuhod ko. Hindi ko mawari kung ano yung nakita ko. Pero alam kong hindi yun guni-guni. Dinig ko yung yabag. Kita ko yung muka. Nakitawag ako sa cellphone nila para magpasundo kay tatay. Pagdating ni tatay, ay nalaman kong magkakilala pala sila ng may-ari ng bahay. Napakwento pa nga sila at halos sumisilip na yung araw nung umuwi kami. Sa paniniwala nila, demonyo yung mga humabol sa akin. Ako, hindi ko rin nga alam. Gusto kong isipin na mga nakamaskara lang yung mga lalaking yun at nantitrip lang. Pero yung bigla nilang paglalaho ay hindi ko pa rin maipaliwanag.
Itago niyo po ako sa pangalang Troy. Nakikinig ako sa inyo lagi kapag mag-isa ako sa bahay. Share ko lang po itong kwento na nangyari sa akin at sa dati kong girlfriend na itago na lang natin sa pangalang Ena. Magkaklase kami ni Ena nung college. Doon kami nagkakilala. At dahil nagkamabutihan kami, niligawan ko siya. Doon na nagsimula yung relasyon namin. Nagkaproblema ako sa pamilya, kaya hindi ako nakagraduate ng college. Si Ena, oo. Akala ko nga maghihiwalay na kami nun. Pero hindi pa naman. Nakahanap ako ng maayos na trabaho. Habang si Ena naman naghahanda para sa licensure exam. Okay pa kami nun. Ang dami pa naming balak gawin sa relasyon namin. Kaso may isang beses na nag-away kami ng sobra. At doon na nagsimula na manlabig sa akin si Ena. Nag-usap pa kami noon ni Ena. Gusto ko pa sanang ayusin yung relasyon namin. Meron pa ngang nangyari sa amin nung gabi na yon. Pero sabi niya sa akin, gusto muna niyang mag-focus sa magiging trabaho niya. Umalis ako ng bayan namin. Bale, naghanap ako ng trabaho sa ibang lugar. Iniisip ko noon, kung hindi ko makikita si Ena, makakalimutan ko rin siya. Kahit mga kapamilya ko, hindi ko kinokontak noon. Naging babad ako sa trabaho. Bale, ang buhay ko noon ay trabaho at boarding house lang. Hindi ako nakikipag-inuman kasi wala naman akong kakilala sa mga nandoon. Ang plano ko ay mag-ipon ng mag-ipon hanggang sa makapagpatayo ako ng sarili kong business. Ilang buwan din yun. Tapos may nangyari. Nagising ako ng hating gabi na sobrang pinagpapawisan. Ang dilim ng kwarto ko kasi nagsasara ako ng ilaw para makatulog. Narinig ko na may umiiyak sa paanan ng kama. Nung una hindi ako natakot. May katabi kaming bahay na may 7 anak. Iniisip ko nun baka galing sa kabila yung naririnig kong iyak. Narinig ko uli yung iyak. Nakumpirma ko na nanggagaling mismo doon sa sahig yung tunog na yon. Tumayo ako at sumilip. May gumagapang na baby doon sa sahig ng kwarto ko. Wala siyang saplot. Ang nakakaawa pa ay dala niya pa yung pusod niya. Agad akong tumalon sa higaan. Tapos binuksan ko yung ilaw. Wala na yung baby. Ako na lang mag-isa doon. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Akala ko isang beses lang mangyayari yon. 2 weeks ang nakalipas. Nangyari uli. Hating gabi na naman. Nagising ako na may umiiyak sa paanan ko. Nung buksan ko yung ilaw, wala naman yung baby. Hula ko yung dating gumagamit ng kwarto namatayan ng baby. Ganun naman kasi sa mga nababasa kong horror stories. Kapag haunted ang lugar, ayun ang dahilan. Nagtanong-tanong ako. Wala naman daw, sabi ng may-ari. Ilang beses pa yon na nangyari. Paulit-ulit lang. Maririnig ko yung baby. Tapos kapag binuksan ko yung ilaw ay wala na. Mga 1 buwan ang lumipas. Nagpasya akong umuwi sa amin kasi may okasyon. Gusto ko sana surprise. Pero ako pala yung masusurprise. Kasi nakita ko si Ena na bumibili sa isang tindahan. Ang lungkot ng itsura niya. Nilapitan ko siya nun. Tinanong kung kamusta na. Sinabi niya agad sa akin na noong huling beses na nagkita kami at may nangyari sa amin ay nakabuo kami. Kaso mahina raw yung baby. Nung isilang halos 8 oras lang itong nabuhay. Bigla kong na-realize, hindi yung kwarto ang minumulto. Ako mismo ang minumulto ng anak ko. Sinamahan niya ako sa puntod ng baby namin. Nagsindi kami ng kandila at nagdasal para sa kaluluwa niya. Matagal din akong hindi mapalagay nun. Matinding kalungkutan ang naramdaman ko. Hello po sa ating lahat. Magsishare sana ako ng horror story namin ng anak ko. Itago nyo na lang po yung pagkakakilanlan namin.
Nahihiya po kasi ako na may makaalam ng kwento namin kasi baka makantsawan kami. Itago niyo po sana ang pangalan ko sa Shelo at ang anak ko naman sa pangalang Sky. Single mother ako, Sir Neb. Mabuti na lang at nauso yung mga online selling kaya nakakaraos naman kami. Noong 2 years old pa lang si Sky ay nangungupahan lang kami sa maliit na kwarto sa taas ng isang karinderya. Maingay doon tuwing umaga dahil tabing kalsada at malapit sa elementary school. Kung anong ingay sa umaga ay siya namang tahimik sa gabi. Doon ako nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-live selling ng mga ukay-ukay ko. Mula alas 10 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw ang schedule ko noon sa live selling. Isang gabi ay hindi ako nakapag-live dahil naubusan ako ng bagong paninda. Hindi naman ako nang hihinayang kasi parang naging pahinga ko na rin yun. Nagse-cellphone ako nun nang may marinig akong tahulan ng mga aso. Hindi ko na lang sana papansinin kaso halos ilang minuto na rin silang tahol ng tahol at nagsisimula ng gumalaw-galaw si Sky. Nagigising na siya alas 11 na yata nun. Naipagpasalamat ko na lang na hindi ako nagla-live dahil kung sakali at nagising si Sky habang nagla-live ako mahihirapan na akong makafocus. Hanggang sa nagising na nga siya. Pero dahil gising din ako nakangiti siya sa akin. Tapos ayun na, nakiosyoso na sa mga tahulan ng aso. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Nakisilip ako at pinanood yung mga aso na may tinatahulan sa malayo. Maya-maya ay sinabi ni Sky na bakit daw ikot ng ikot yung lolo. Nagtaka ako kasi wala naman akong nakikitang lolo. Tinuro pa niya, nasa labas daw. May kwintas at ikot ng ikot. Nagagalit daw yung mga aso. Kinilabutan na ako at hinila paalis ng bintana si Sky. Pero kumapit siya sa grills at nagkwento pa nga. Para daw si Julia yung lolo. Si Julia yung aso ng may-ari ng karinderya sa baba. Sabi ni Sky, yung lolo ay meron daw noong kagaya sa liig ni Julia kapag pinapasyal siya. Ibig sabihin ay leash. Ginaya pa nga niya yung pag-ikot ng lolo. Pati ekspresyon ng mukha noon. At doon na ako talaga kinilabutan. Sa description kasi ni Sky, parang umiikot-ikot yung lolo. Dahil nakabigti siya. Pero nakangangayon at nakangiti pa. Tawang-tawa si Sky pero ako naman ay natatakot na. Sinasaway ko na siya na umalis na ng bintana. Pero sumigaw pa nga siya at nag-hi doon daw sa lolo. Kumakaway pa si Sky nun hanggang sa para siyang nagulat at biglang yumakap sa akin. Sabay sigaw. Yung yakap niya sa akin parang gusto pa niyang umakyat sa katawan ko habang panay ang lingon sa bintana. Lalo akong natakot kaya dali-dali kong sinarado yung bintana. Pagkasara ay medyo tumahan si Sky pero pasilip-silip pa rin siya habang nakayakap sa akin. Nakakatakot talaga yung ekspresyon ng mukha niya. Nanlalaki yung mga mata at nanginginig pa yung mga labi. Pero hindi pa pala roon natatapos ang lahat dahil maya-maya lang ay may lumagatik sa bintana. Parang may humahagupit. Tapos yung mga aso ay tuloy pa rin sa pagtahol at parang nasa malapit na lang sila. Parang nasa tapat na lang namin. Pinigilan ko na mapaiyak para hindi matakot si Sky. Ang ginawa ko ay lumabas na lang kami ng kwarto at naupo sa sofa sa labas. Pumasok lang kami nung makatulog si Sky at tumigil na yung tahulan ng mga aso. Hindi na naulit ang pangyayaring yon. Pero natakot pa rin ako sa nakita ni Sky kaya hindi ko na uli siya pinayagan na sumilip sa bintana. Marco po ang pangalan ko. Pagpasensyaan nyo na ang ugali ko sa kwentong ito. Teenager pa lang ako nang mangyari yon. Wala pang ibang alam sa buhay kundi ang magyabang.
Fourth year high school ako. Nung mag-birthday ako ay kotse ang niregalo ng mga magulang ko sa akin. Meron na akong lisensya nun. Kaya kapag pumapasok sa school ay pakiramdam ko noon, bida ako sa isang palabas. Mayabang na ako nung high school. Pero dahil sa kotse ko, mas tumaas pa yung yabang ko. Kapag naaalala ko yung mga pinaggagawa ko nun, ako na lang yung nahihiya sa sarili ko. Chelsea ang pangalan ng girlfriend ko. 2 years na rin kami. Lagi ko siyang sinasakay sa kotse at kung saan saan kami pumupunta. Maraming beses na kaming naaabutan ng gabi sa labas. Hinahatid ko naman siya lagi sa bahay nila. Hindi siya napapagalitan. Kwento niya sa akin, sobrang busy raw ng mga magulang niya. Na wala na silang oras para i-check siya kung nakauwi na ba siya o kumain na. Kahit nga raw umaga na siya umuwi walang nakakapansin. Mas dumalas pa yung pagjo-joyride namin. Dumalas din yung pag-uwi namin ng alanganing oras. Game din naman kasi si Chelsea at wala naman kaming ginagawang makakasira sa buhay namin. So sa tingin ko ay okay lang naman. May isang pangyayari na nagpatigil sa amin na umuwi ng alanganing oras. Bali malapit na yung graduation namin nun. May mga nagsasabi na wag daw kaming maglalabas kapag malapit nang gumraduate kasi lapitin daw ng disgrasya yung mga tulad namin. Hindi kami nakinig. Hating gabi na, nasa kalsada pa rin kami. Medyo lasing na. Si Chelsea na yung nagmamaneho nung sasakyan. Tinuruan ko siya kahit na wala siyang lisensya. Umaandar kami nang biglang may umovertake sa amin na sasakyan. Nagalit ako nun. Alam niyo naman yung mga ugali ng high school na estudyante. Simpleng bagay, pinapalaki. Pinausog ko si Chelsea, tapos kinuha ko yung manibela. Tinodo ko yung andar ng sasakyan. Gusto kong mahabol yung kotse na lumampas sa amin. Yun na yata yung pinakamabilis kong patakbo dun sa sasakyan na yon. Hindi ko pansin at hindi rin pansin ni Chelsea kasi nga pareho na kaming lasing. Naabutan ko rin sa wakas yung sasakyan. Nakabuntot na ako. Mabilis din yung patakbo niya pero mabilis yung kotse ko. Kaya ko na sana siyang i-overtake pero nung magkatapat na kami, bumusina ako, sabay dirty finger sa kanya. Bumaba yung bintana ng kotse. Nakita ko na yung lalaking nagmamaneho ng sasakyan ay naaagnas yung muka. Meron siyang kasama dun sa loob ng sasakyan. Babae, pero katulad niya rin yung itsura. Naaagnas ang muka. Agad kong tinapakan yung brake. Nagulat si Chelsea. Nauntog siya sa sasakyan. Hindi niya kasi isuot yung seatbelt niya. Aawayin niya sana ako nang ituro ko yung sasakyan. Umandar yun ng mga ilang metro. Tapos biglang naglaho. Napatingin ako kay Chelsea. Nawala yung kulay ng pisngi niya. Nagpasya kami na umuwi na lang. Yun na yung huling joyride namin sa sasakyan na yun. Nung gumraduate kasi kami, nagkahiwalay din kami ni Chelsea. Nalaman ko sa ilang residente na napagtanungan ko na meron daw pala talagang nagpaparamdam sa kahabaan na yun ng kalsada. Meron daw kasing nadisgrasya doon na magkasintahan. Simula noon ay nagpapakita na sila sa mga driver na dumadaan sa parting yun ng kalsada. Magmula noon, nagpakatino na ako. Yun nga lang, hindi na kami nagkabalikan ni Chelsea. Hello po sa inyo. Ang pangalan ko po ay Jim. Dito na po ako ngayon nakatira sa East Rembo, Makati. 31 po ako. Dito rin ako nagtatrabaho. Share ko lang itong story ng namayapa kong tito na si Tito Gerald. Bali panganay sa magkakapatid si Tito. Hindi siya nakapag high school kasi pinaubaya niya na raw yung pag-aaral sa iba niyang mga kapatid. Kwento sa akin ni Mama, laking pasalamat niya raw kay Tito. Kasi isa ito sa dahilan kung bakit nakapagtapos siya ng pag-aaral. At ngayon ay may maayos na trabaho. Masipag si Tito. Kahit hanggang grade 6 lang ang pinag-aralan niya ay binawi naman niya lahat sa sipag sa trabaho. Kaya tumatagal siya sa lahat ng trabahong napasukan niya.
Noong 24 pa lang si Tito, naging balut vendor siya. Kwento niya, isa raw yun sa mga hindi niya malilimutang trabaho. Paano ba naman kasi? Madalas daw siyang abutan ng hating gabi sa labas. Nakakapanghinayang daw kasi kapag hindi naubos ang tinda mong balut. Kasi alam mong mahina ang bentahan. Wala kang gaanong kikitain. Meron daw siyang naranasan noon na naging dahilan kung bakit siya umalis sa ganoong trabaho at kung bakit nangako siya na hindi na ulit magtatrabaho ng panggabi. 12:00 na raw yun. Sa sobrang tumal ng benta niya, halos kalahati yung tira sa basket. Ayaw niya pa sanang umuwi, kaso wala ng tao kahit saan siya magpunta. No choice siya kundi ipagpabukas na lang yung pagbebenta. Dumaan daw siya sa parte ng kalsada kung saan walang mga kabahayan at yung gilid ay puro mga puno at nagtataasang mga damo. Bigla raw na amoy ni Tito yung sobrang bahong amoy na hindi niya alam kung saan galing. Parang nabubulok na karne daw. Luminga-linga sa paligid si Tito. Wala naman daw pwedeng pagmulan yung amoy. Akala nga niya may patay na aso na naman sa kalsada na nasa gasaan ng sasakyan. Pero wala. Nagpatuloy siya hanggang sa marinig niya yung pagaspas ng pakpak galing sa itaas. Tumingala si Tito. Hindi niya raw makita kung saan galing yun kasi sobrang dilim. Hindi mahanap ng flashlight niya kung ano ba yun. Nagsimula na raw bumilis yung tibok ng puso ni Tito. Bawat madaanan niyang puno ay iniilawan daw niya yung itaas. Uso raw noon yung usap-usapan na may aswang sa lugar nila. Merong ilang naging biktima pero hindi sigurado kung aswang ba yung may gawa o baka naman totoong mamamatay tao lang. Binilisan na raw ni Tito yung pedal sa bike. Biglang may dumapong malaking tao sa gilid ng kalsada. Muntik na raw siyang bumangga sa tao na yun. Buti at malakas yung brake ng bike. Kaso muntik pa rin siyang matumba sa kalsada. Pero naitukod niya yung kaliwang paa niya sa daan. Paglingon niya doon sa lalaki, alam niya agad na hindi yun isang tao. Mabalahibo yung katawan. May malaking pakpak at pula raw yung mga mata. Ngumanga yung nilalang at naamoy uli ni Tito yung sobrang bahong amoy na kanina lang ay hindi niya alam kung saan galing. Naglakad daw yun papalapit sa kanya. Sa puntong yun, halos wala na siyang ibang maisip kundi yun na ang magiging kamatayan niya. Kakainin siya ng aswang at mababalita sa TV kinaumagahan. Umiyak na raw noon si Tito. Nagmakaawa siya sa aswang. Sinabi ni Tito na meron siyang pamilya, asawa at 2 anak na maliliit pa. Sinabi rin niya na tumutulong siya sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Sobrang lakas daw ng iyak niya nun. Natigilan yung aswang. Nakita ni Tito na para bang nag-iisip yun. Imbis na saktan si Tito, ay lumapit daw yun sa basket na nasa likod ng bike niya. Kinuha niya lahat ng balot na nandoon gamit yung tela na nasa loob. Tsaka raw naglakad palayo yung aswang. Lumipad papunta doon sa mga puno. Hindi raw makapaniwala si Tito. Nakaligtas siya. Parang himala. Laking pasalamat niya nun dahil sa tinda niyang balot na hindi naubos. Simula noon ay tumigil na si Tito. Naghanap na lang siya ng ibang trabaho. Tawagin niyo po akong Mikoy. Kwento ko lang yung karanasan ko noong nagbo-board ako sa Cebu. Tubong Cardona Rizal ako at only child. Nang maulila ako sa mga magulang, ay doon na ako naging lagalag. Kung saan saang lugar ako napupunta kasi wala naman akong iniisip na babalikan pang pamilya. Hanggang sa nakarating ako ng Cebu. Wala lang. Sinubukan ko lang. Madali naman akong nakahanap ng trabaho doon bilang CSR. Nag-board lang ako kasi wala naman akong mga gamit. At doon sa natuluyan kong boarding house, doon ako nakakita ng kababalaghan na hindi ko naranasan sa ibang lugar na napuntahan ko. 3 floors yon
na sa bawat floor ay may 12 kwarto. Tig-anim sa bawat side. Sa magkabilang dulo ng bawat floor ay salamin ng dingding. Ngayon eto ang catch. Doon pala sa second floor kung saan naroon ang kwarto ko, may kababalaghan na nangyayari. Kapag daw alas 12 na ng hating gabi, wala na halos lumalabas ng kwarto. Dahil kung ano-ano raw ang nakikita at nararamdaman. Minsan daw kapag naglalakad ka ng mag-isa sa kalagitnaan ng gabi, maririnig mong hindi lang ikaw ang naglalakad. May mga yabag na sumusunod sa'yo, pero wala ka namang makikita kapag lumingon ka. Meron din daw tunog ng tumatalbog na bola at minsan ay may sumisitsit pa. Ang pinakamalala ay yung salaming dingding. Siyempre makikita mo yung sarili mong refleksyon doon kapag naglalakad ka. Hindi naman siya salamin na mirror talaga, kundi glass. Makapal na klase na mga pandingding talaga. At ayun nga, makikita mo roon yung refleksyon mo na nakatayo lang daw kahit na kumikilos ka. Kapag minalas ka, tatakbo yung refleksyon mo papunta sa'yo at kakalampagin yung salamin na para bang gustong lumabas. Noong bago pa lang ako sa boarding house, syempre wala naman akong kakilala at nakakausap doon dahil nga sa language barrier. Isa pa, hindi rin ako mahilig makipagkwentuhan sa mga kapitbahay kasi alam ko na anytime ay aalis din naman ako. Ayun nga, malay ko ba na may kababalaghan sa koridor ng second floor kapag malalim na ang gabi. Isang beses na off ko, lumabas ako para bumili sa 7-Eleven. Pagbalik ko sa boarding house, wala naman akong napapansin na kakaiba. Nakabukas naman yung ilaw sa koridor, kaya okay lang. Tapos, bigla yung namatay. Binuksan ko yung cellphone ko para may ilaw. Tapos noong isang kwarto na lang ang layo ko mula sa mismong kwarto ko, doon pa talaga ako napatingin sa salaming dingding. At doon ko nakita yung sarili ko na walang dalang paper bag ng 7-Eleven. Napatingin tuloy ako sa kamay ko. Hawak ko naman yung bag. Yakap ko nga kasi baka mabutas. Pagtingin ko uli sa refleksyon ko, kamuntik na akong mapaatras. Dahil tumakbo na yon at kinalampag yung salamin. Yung sigaw ko noon, hindi naman totally sigaw. Kasi para lang akong napaungol ng konti. Para akong walang boses. Pinilit ko na lang ang sarili ko na masusian yung kwarto ko para makapasok na. Ang lakas ng kaba ng dibdib ko nung nasa loob na ako. Hindi ko pinatay yung ilaw ng gabing yon. Hindi nga ako nakatulog Hindi yun dahil nasanay na yung body clock ko sa oras ng trabaho. Hindi ako nakatulog dahil nagbabantay ako sa pintuan. Para akong tanga. Nung sumikat yung araw, nagpunta ako sa bahay ng landlord ko. Nung lumabas ako ng kwarto, hindi talaga ako tumitingin sa mga salaming dingding. Nakayuko lang ako at nagmamadaling makababa. Nagsumbong ako sa landlord at nagtanong kung may mga kapareho na rin bang karanasan sa akin yung mga border nila. Umamin naman siya na ganoon nga raw ang mga sumbong sa kanya tungkol sa second floor. Siya na nga yung nagkwento ng iba pang kababalaghan na nangyayari doon. Inalok niya ako ng ibang kwarto pagkatapos nun. At syempre pumayag ako. Kako sa unang palapag na lang ako. Mabuti na lang at may bakante pa nga. Kaya agad-agad ay lumipat na ako. Pagkatapos ng insidente na yun, nakailang taon din naman ako sa boarding house. Ang dami pang iba na nakaranas ng kababalaghan sa second floor na yon. Nakakwentuhan ko sila. Ewan ko na lang kung anong nangyari dun. Kasi nitong 2024 hanggang ngayon ay nandito na uli ako sa Rizal. Ang tawag po sa akin ng mga kamag-anak at kaibigan ko ay Witchy. Kaya yun na lang din po ang itawag niya sa akin. Hindi dahil sa yun ang pangalan ko, kundi dahil bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga witch. Kapag naglalaro kami ng mga kalaro ko, ang gusto kong laro ay ako yung witch o mangkukulam at sila yung mga kalaban ko.
Natatandaan ko, nagpabili pa nga ako sa mama ko ng sombrero ng witch nung Halloween. Tsaka kapa at yung wand. May mahaba rin akong walis tingting. Hindi ko alam kung bakit ganun ako. Sobrang fanatic sa mga witch. At syempre, witchcraft. Marami nga akong koleksyon ng comics noon na may mangkukulam na karakter. Pati mga libro. Pero hindi ko pa naman naisip na magsagawa ng tunay na witchcraft. Kahit nung nagdalaga na ako. Basta gustong gusto ko lang na nakakabasa, nakakapakinig, at lalo na nakakapanood ng tungkol sa mga witch. Hanggang doon pa lang naman ako noon. Hanggang sa may makilala akong tindera sa harapan ng dorm na inuupahan ko nung third year ako. Si Aling Conching. Sa pagkakaalam ko nasa 60 plus na siya. Hindi ko lang sigurado. Napakabait niya sa akin. Pero baka may dahilan lang. Siguro kasi ako yung madalas na bumibili sa kanya kumpara sa mga dormmates ko. Kaya ako naman nasabi yon na parang duda ako sa tunay na ugali niya. Kung mabait nga ba talaga siya ay dahil ayon sa mga dormmates ko, masungit daw yung matandang yun. Lahat sila napagsungitan na. Ako na lang yata ang hindi pa niya napagsungitan. Tapos isa sa mga dormmates ko ang nagsabi na sa tingin daw niya ay mangkukulam si Aling Conching. Tanong ng isa pa naming dormmate, paano niya nasabi? Ang sagot nung nagsabi ay dahil isang gabi raw ay nakita niya si Aling Conching nagtitihirik ng itim na kandila sa loob mismo ng tindahan niya. Tapos may larawan siyang hawak pero nagmamadali niyang tinago nung may bumili. Pagkontra naman ng isa naming dormmate, wala raw mangkukulam na magsasagawa ng ritual, orasyon o kahit ano pang tawag nila ron na bukas pa yung tindahan at posibleng may makakita sa kanya. Nagtalo-talo pa sila ron sa sala kasi ginigiit ng isa sa kanila na nakita nga niya. Pero ako pumasok na sa loob ng kwarto ko. Naisip ko lang, hindi kaya siya magiliw sa akin dahil nalaman niya na mahilig ako sa mga mangkukulam. Baka mangkukulam talaga siya. Natatandaan ko isang beses nung bumili ako sa kanya. Pagdukot ko ng wallet sa bag ay nasabay sa pagdukot ko yung bagong bili kong witchcraft book at nalaglag yon sa semento. Tapos nakatingin siya habang dinadampot ko at sabi mahilig daw pala ako sa mga mangkukulam. Hindi ko naman yun kinaila sa kanya. Alam ko may sasabihin pa siya sa akin pero hindi na niya natuloy dahil may ibang lumapit sa tindahan niya para bumili. Yung pagkahook ko sa mga mangkukulam nagbigay ng ibang impresyon sa akin sa mga dormmates ko. Pakiramdam ko sa likod ko ay pinag-uusapan din nila ako tulad ng kung paano nila pag-usapan si Aling Conching. Pero hindi naman mahalaga sa akin yun. Basta araw-araw, bahay at school lang ako. Lumalabas lang pag gusto kong maghanap ng panibagong libro na mabibili. Hindi ako sumasama sa kanila na gumimik kahit anong aya nila sa akin. Kaya nga ang tawag nila sa akin ay witchy. Pero okay lang naman sa akin yun. Gusto ko rin. Hating gabi naalimpungatan ako. Nakarinig kasi ako ng mahinang boses na hindi ko alam kung saan nanggagaling at hindi ko naiintindihan yung sinasabi. Napalinga ako sa bawat sulok ng silid namin. Puro nahihimbing na sa tulog yung mga roommates ko. 4 nga pala kaming magkakasama doon. Nawala rin naman sa pandinig ko, kaya nahiga na lang uli ako. Inisip ko na baka nananaginip lang ako. Alam niyo yun, yung tipong ang panaginip mo nadala mo sa paggising. Kaya akala mo totoong totoo. Kaso nung papikit na ako, narinig ko uli. Mas malakas kaysa una, kaya napabalikwas ako ng bangon. Nagpalinga-linga uli ako. Gaya kanina ay wala pa rin akong nakita. Pero hindi gaya kanina na nawala agad sa pandinig ko. Sa pagkakataong yon ay nagpatuloy. Gusto ko sanang tignan pa sa labas ng kwarto namin. Kaso naunahan ako ng takot, kaya nahiga uli ako. Tinakip ko na lang yung unan sa tenga ko at nagtalokbong din ako ng kumot. Kinabukasan, medyo mabigat yung pakiramdam ko. Kaya hindi ako nakapasok sa school.
Lumabas lang ako para bumili ng gamot sa tindahan ni Aling Conching. Pagbili ko, nagulat ako nung tanungin niya kung interesado daw ba akong matuto ng kapangyarihan tulad sa isang tunay na mangkukulam. Hindi agad ako nakasagot. Naghalo yung nararamdaman ko. Takot at pananabik. Pananabik kasi syempre matagal nang naglalaro sa isip ko yung tungkol sa mga mangkukulam. Pero may takot din. Kasi kapag natutunan ko, hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang kaalaman na yun. Kung sa kaayusan ba ng buhay ko o sa kapahamakan. Dahil hindi pa ako makasagot kaya sinabihan niya ako na sige raw. Pag-isipan ko daw munang mabuti. Patalikod na ako ay tinawag pa niya ako at sinabing kung sakali raw na hindi bumuti ang pakiramdam ko sa gamot ay pwede daw niya akong tulungan na gumaling kasi marunong din daw siyang manggamot. Tumango na lang ako at ngumiti. Gumaling din naman ako agad. Sinabayan ko kasi ng water therapy yung gamot. Kinabukasan, nakapasok na uli ako sa school. Pagdaan ko sa tindahan ni Aling Conching, tinawag niya ako. Lumapit naman ako agad. May inabot siya sa akin na piraso ng isang maliit na kahoy. Parang ang ugat kulay itim at kasing laki lang ng hintuturo. Itatanong ko pa lang kung ano yun, inunahan na niya ako ng paliwanag. Sabi niya pampaswerte daw yun. Kasi mabait daw ako. Hindi gaya ng mga kasama ko sa dorm. Kaya gusto daw niya akong bigyan ng pampaswerte. At proteksyon din daw yun laban sa mga taong nag-iisip ng masama sa akin. At yung may mga masamang balak. Binabago daw no ng isip ng iba sa akin. Kaya yung mga negatibong elemento kusang lalayo. Natuwa naman ako. Tinanggap ko at nagpasalamat ako sa kanya. Pag uwi ko ng bahay matapos ang klase ko, nilagay ko yung piraso ng kahoy sa loob ng cabinet ko, sa tabi ng higaan ko. Nakita ng roommate ko na si Alpiena, o Alpa kung tawagin namin. Kaya tinanong niya ako kung ano yun. Hindi naman ako nagsinungaling. Sabi ko, bigay ni Aling Conching. Pampaswerte at proteksyon daw laban sa mga negatibo. Pinaalalahanan ako ni Alpa at binalaan. Mag-ingat daw ako. Dapat ay hindi ako tumatanggap ng mga ganoon galing sa kung sino. Lalo na sa tulad ni Aling Conching. Malakas daw ang kutob niya na mangkukulam ngayon. Pwede raw na ang sinasabi ng anting-anting na pampaswerte at pamproteksyon ay kabaliktaran. Maging isang malaking malas o sumpa para sa akin. Dahil mangkukulam yun. Alagad ng dilim. Aminado akong medyo natakot ako sa sinabi ni Alpa. Pero hindi ko pa rin tinapon yung binigay sa akin ni Aling Conching. Nagdadalawang isip ako Kasi nga wala pa naman siyang masamang pinakita sa akin. Ganon din ako sa kanya. Siya pa nga yung nagsabi na mabait ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, wala siyang dahilan para bigyan ako ng bagay na ikakapahamak ko. Hayaan ko na lang. Malay nga namin kung ano ba talaga yung idudulot ng kapirasong kahoy na yon. Di ba nga fan ako ng mga mangkukulam? Kaya kung totoo man na mangkukulam si Aling Conching, ay mapapatunayan ko ang katotohanan ng sinabi niya. Kung talaga bang poprotektahan ako ng binigay niya sa akin at kung magbibigay ba sa akin yun ng swerte. Sabi ko kay Alpa, salamat sa malasakit niya at sa pag-aalala. Pero wag na kako niyang intindihin yun. Isa pa, hindi na kami mga bata para matakot pa sa ganun. Sabi na lang niya basta, hindi raw siya nagkulang sa paalala sa akin. Tapos hindi na siya kumibo. Natawa naman ako at kahit isa man lang sa dorm na yon ay meron din palang may concern sa akin. Si Alpa nga pala yung nagsabi na nakita niyang nagre-ritual si Aling Conching sa tindahan niya. Hating gabi, nagising ako kasi sobrang alinsangan ng pakiramdam ko. Akala ko namatay yung electric fan. Pero pagtingin ko nakasindi naman. Pero sobrang init ng dampi ng hangin sa balat ko. Pinagpapawisan ako. Kaya kumuha ako ng bimpong pamunas. Dahil sa pagkilos ko, nagising si Alpa. Tinanong niya ako kung ano bang nangyayari. Ba't daw gising pa ako? Sabi ko wala, naiinitan lang ako. Nagtaka siya kasi siya naman hindi naiinitan. Nilalamig pa nga.
Halata namang giniginaw siya dahil nakakumot pa siya hanggang leeg. Tumayo na lang ako at lumabas ng silid para uminom ng tubig. 3 baso yung nainom ko sa sobrang uhaw ko. Medyo nabawasan naman yung init na nararamdaman ko pagbalik sa silid namin. Akala ko okay na ako. Pero hindi pa man ako nakakatulog uli. Narinig ko na naman yung bulong na yon na hindi ko maintindihan. Napabalikwas ako ng bangon. Natanong ko yung sarili ko kung ano ba tong nangyayari sa akin. Bakit parang kakaiba? Wala naman akong trangkaso o mataas na lagnat para magdeliryo. Kaya hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Pilit kong binaliwala. Nahirapan talaga akong makabalik sa tulog nun. Kahit anong takip sa tenga ang gawin ko, naririnig ko pa rin. Buti na lang at wala akong pasok kinabukasan. Kung hindi, malamang hindi ako makakapasok dahil sa puyat. Tanghali na ako nagising nun. Nung tanghali na, nagkasabay kami ni Alpha sa pagkain ng lunch. Napansin niya yung katamlayan ko. Sabi ko hindi lang kasi ako gaanong nakatulog mula nung magising ako nung hating gabi. Kaya nanlalata yung katawan ko. Naalala agad niya yung binigay sa akin ni Aling Conching. Baka raw yun ang dahilan. Nabanggit ko rin kasi yung parang may bumubulong sa akin. Pero sabi ko, wala sigurong kinalaman si Aling Conching. Nangyari na sa akin yung tungkol sa bulong nung bago pa niya binigay yung kapirasong pampaswerte na yun. Kung sa tingin ko raw walang kinalaman, magpatingin na lang daw ako sa doktor. Baka naman daw buntis ako. Natawa ako bigla sa sinabi niya. Paano ako mabubuntis? Wala nga akong boyfriend. Ni walang nanliligaw kaya malabo akong mabuntis. Sabi niya baka kailangan ko lang talagang magpatingin sa doktor. O pwede naman daw na sa albularyo. Kasi kung sa tingin ko mahiwaga yung nangyayari sa akin, dapat daw sa albularyo ako kumonsulta. Dahil yun daw ang nakakaalam sa mga ganoong bagay at pangyayari. Mukhang tama naman si Alpha. Pero binigyan ko pa ng pagkakataon ng sarili ko na palampasin yung nangyari sa akin. Baka naman dala lang ng pagod at stress kaya ako nagkakaganon. Kaso nung mga sumunod na hating gabi, ganun na naman ang nangyayari sa akin. Umiinit yung pakiramdam. Pawis na pawis. Uhaw na uhaw. At nakakarinig ng nakakatakot na bulong na parang nag-uurasyon. Parang gusto ko nang sundin ang payo ni Alpha na magpatingin sa albularyo. Kasi kung sa doktor, paano ko ipapaliwanag sa kanila yung mga bulong na naririnig ko? Yung init na nararamdaman ko, pagkauhaw at pagkabalisa. Siguradong mahahanapan nila ng paliwanag yon. Pero yung parang nag-uurasyon sa tenga ko, baka sabihin pa nila nababaliw ako. Kaya mas mainam na nga siguro na sa albularyo ako magpatingin. Tsak na maiintindihan niya ako dahil bihasa siya sa mga ganoong bagay. Habang nakahiga ako at nag-iisip, bigla ko namang naalala yung sinabi ni Aling Conching nung may sakit ako, na kapag hindi raw ako gumaling ay sa kanya ako magpagamot. Naisip ko kung may kakayahan siyang manggamot, baka maintindihan din niya kung ano yung nararanasan ko. Total naman ay wala rin akong kakilalang albularyo. Nung sabihin ko naman kay Alpha ang balak ko, kumontra siya. Baka nga raw yun ang may gawa ng nangyayari sa akin. Sabi ko hindi naman siguro. Pero pinanindigan talaga niya kung ano ang tingin niya kay Aling Conching. Basta hindi raw siya nagtitiwala sa matandang yun. Pero nasa akin pa rin daw ang desisyon. Dahil buhay ko naman to. Basta raw siya ay nagpapayo lang. Buo na ang desisyon ko. Kay Aling Conching muna ako lalapit. Kapag hindi niya nasolusyonan ang problema ko, tsaka lang ako lalapit sa albularyo. Hindi pwedeng hindi ko gawa ng paraan ang nangyayari sa akin. Dahil alam ko na maaapektuhan ng sobra ang pag-aaral ko. Siyempre, iisipin ko ng iisipin yun. Hinintay ko na makaalis yung bumibili kay Aling Conching bago ako lumapit. At ubili pa nga ako na nahalata niya. Kaya tinanong agad kung anong problema. Sinabi ko na lahat ng nangyari sa akin ay dinetalye ko sa kanya. Natigil yung pag-uusap namin kasi may lumapit uli para bumili. Sabi niya sa akin,
balikan ko na lang daw siya mamayang gabi para pag-usapan namin ang nangyayari sa akin. Siya raw ang bahala, kaya medyo napanatag ako. Mukhang alam talaga niya ang gagawin. Hindi ko na muna sinabi kay Alpha o kahit na kanino na itutuloy ko ang pagpapagamot kay Aling Conching na sinasabi nilang mangkukulam. Gusto kong maging buo ang tiwala ko sa kanya na mapapagaling niya ako. Kapag kasi may nakaalam sa mga dormmates ko, siguradong may kukontra at susubukang baguhin ang isip ko. Kaya mas maigi na ako na lang muna ang nakakaalam. Nung gabi ring yun, hinintay ko munang makapasok sa kanika nilang silid yung mga kadorm ko bago ako pumuslit papunta kay Aling Conching na inabutan kong nagsasara ng tindahan niya. Sakto lang pala yung dating ko. Tinulungan ko na rin siya na magsara. Habang naglalakad kami papunta sa bahay niya, ay kinamusta niya sa akin yung binigay niyang kapirasong kahoy. Sabi ko nasa akin pa, nakatabi ka ako. Tumangutango siya at sabi ay huwag ko raw hahayaan na mawala o makuha yun ng iba sa akin. Bigla akong napaisip tungkol doon. Naalala ko kasi sinabi niya na magbibigay sa akin yun ng swerte at poproteksyonan ako. Pero bakit hindi yata ako nagawang protektahan laban sa negatibong nangyayari sa akin ngayon? Nung sabihin ko yun, ay sinabi naman niyang huwag akong mag-alala at siya ang bahala sa akin. Pagdating ko sa bahay niya, nagulat ako dahil wala pala siyang masyadong gamit. Pero meron siyang nakakatakot na display na sa tingin ko malaking ulo ng usa. Hindi pangkaraniwan yung laki. Alam kong nakita niya yung takot ko habang nakatingin doon. Sabi niya totoong usa raw yun na nahuli ng tatay niya noong araw pa. Huwag daw akong matakot dahil display lang naman yun. Walang buhay kaya hindi dapat katakutan. Pinahiga niya ako sa papag niya. Ang sabi ay kailangan kong pumikit. Magsasagawa siya ng ritual para sa ikagagaling ko. Tinanong ko siya kung ano bang nangyayari sa akin at kung saan din nanggagaling yung mga naririnig kong bulong. Sabi niya sa tingin niya ay naengkanto ako mula sa malaking punong nadaanan ko. May nag-aabang daw sa akin doon palagi. Pero madali lang daw niyang magagapi yun. Hindi raw ako nagkamali ng paglapit sa kanya. Hindi pa man niya ako napapagaling, nagpasalamat na ako. Sabi niya walang anuman. Tapos sinimulan na niya yung sinasabi niyang ritual. May isa lang daw siyang kailangang gawin bago siya magpatuloy. Tinanong ko kung ano yun. Sabi niya kailangan niya ng dugo ko bilang bahagi ng ritual. Natural natakot ako. Pero kinumbinsi niya ako na hindi ko kailangan matakot dahil konti lang naman ang kailangan niya para raw sa ikabubuti ng pakiramdam ko. Napapayag naman niya ako kaya pinagpatuloy niya ang ritual. Habang ako ay takot na takot sa posibleng kahantungan ng ginagawa niya. Kung masusolusyonan ba talaga niya yung problema ko o baka lalong lumala. Pero pinaalalahanan ko rin ang sarili ko na kailangan kong magtiwala ng buo. Ganon daw kasi yun. Kapag may pagdududa ka sa nang gagamot sa'yo, hindi ka niya magagamot ng tama. Yun ang sabi sa akin ng lola ko. Pumikit na lang ako nung isasagawa na ni Aling Conching yung paghiwa ng konti sa kanang kamay ko para makakuha ng dugo. Sa totoo lang ay hindi ko maiwasang matakot sa mga sandaling yun. Lalo na nung lakasan niya yung pag-uorasyon na kanina ay bulong lang. Natigilan ako nung yung sunod niyang bigkasin parang kaparehas ng naririnig kong bulong sa tenga ko tuwing hating gabi. Sa pagkakataon lang na yon ay malakas ang pagbigkas at hindi pa bulong. Talagang natakot ako. Paulit-ulit kong binalikan sa isip ko yung orasyon na yon habang nakapikit ako. Hanggang sa hindi ko na napigilan yung sarili ko. Bigla akong bumangon. Tinanong pa ako ni Aling Conching kung anong nangyari. Pinigilan niya ako sa pagtayo. Hindi pa raw tapos yung pagre-ritual. Sabi ko ayoko na. Natatakot na ako. Dire-diretso na akong naglakad palabas ng pintuan ng bahay niya. Kahit anong tawag niya ay hindi na talaga ako bumalik ni lumingon. Hindi ko maipaliwanag sa sarili ko kung bakit yung kinatatakutan kong orasyon sa tenga ko
ay narinig ko mismong binibigkas ng bibig ni Aling Conching. Pagpasok ko sa dorm ay nagkasalubong pa kami ni Alpa. Galing siya sa kusina. Nagtaka siya kung saan ako galing ng ganoong oras. Mga alas 11 na kasi yun. Mag-aalas 12 na nga. Hindi ako makasagot. Dumiretso ako sa kwarto namin. Nagkataon na yung dalawa pa naming roommates ay magkasamang nag-overnight sa kaibigan nila. Kaya kami lang ni Alpa ang nasa kwarto. Mahihiga na sana ako, pero hinawakan niya ako sa braso at sinabing namumutla ako. Napilitan akong sabihin sa kanya ang totoong nangyari. Sinasabi na nga raw ba niya at mangkukulam ang matandang yun. Ganun talaga niya tawagin si Aling Conching, ang matandang yun. Sabi ko naman, hindi pa rin ako sigurado na siya rin yung bumubulong sa akin. Natakot lang talaga ako na baka siya nga, kasi parehas na parehas ang orasyon. Sa ilang hating gabi ko ba namang naririnig yun? Hindi malabong hindi ko ma-memorize yun. Para daw matapos na yung pag-iisip at paghihirap ko, ay maghahanap daw siya ng albularyo na makakatulong sa akin. Kinabukasan paggising ko, nagulat ako nung magtitili si Alpa pagkakita sa akin. Pati tuloy ako napatili. Tinanong ko siya kung bakit. Pinaharap niya ako sa salamin. Pagtingin ko sa salamin ay nakita ko na nangulubot ang balat ko na parang sa matanda. Tapos yung pakiramdam ko nanghihina rin, kaya para talaga akong matanda. Hindi naman sobra pero halata. Lalo at maputi at makinis yung dati kong balat. Yung buhok ko naman hindi nagbago. Yung balat ko lang talaga na parang natutuyot. Pilit akong nagpakatatag, pero tinalo talaga ako ng sobrang takot sa nangyayari sa akin. Napaiyak ako kay Alpa. Sabi niya maghintay lang ako doon at maghahanap na siya agad ng albularyo. Habang hinihintay ko yung pagbalik ni Alpa, kinuha ko yung mga libro ng witchcraft. Hindi ko pa nabasa lahat yun. Naghanap ako ng kapareho sa sitwasyon ko, pero wala akong mabasa. Pagdating ni Alpa ay wala siyang dalang magandang balita. Ang sabi niya wala siyang mahanap na albularyo, pero may alam daw siya, kaso sasakay pa ng jeep. Mas mainam daw kung sasama na niya ako. Pumayag ako. Nagbandana na lang ako. Pagdaan namin sa tindahan ni Aling Conching ay sarado. Hindi ko alam kung may kaugnayan sa akin yun, pero may kutob ako. Talagang may kinalaman nga sa akin. Nung nakasakay na kami ng jeep ay tinanong ako ni Alpa kung nasabi ko na raw ba sa mama ko ang nangyayari sa akin. Sabi ko hindi pa at wala akong balak na sabihin. Napabuntong hininga siya. Kapag daw ang albularyo ay walang nagawa sa problema ko, kailangan ko na raw sabihin sa mama ko, sa ayaw at sa gusto ko, dahil hindi raw biro ang pinagdaraanan ko. Buhay ko na ang nakataya. Tumango na lang ako. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko sa mga sandaling yon. Nababalot ako ng takot at panghihina. Mabuti na lang nga at may isang nagmamalasakit sa akin nun. Si Alpa, kahit hindi naman talaga kami magkaibigan. Swerte na inabutan pa namin yung albularyong paalis na sana nung oras na yon, dahil may gagamutin ding iba. Pero hinarap pa rin niya kami nung makita yung kalagayan ko. Tapos binanggit din namin agad ni Alpa yung tungkol sa piraso ng kahoy na binigay sa akin. Napailing yung albularyo nang malaman yon, na para bang alam na talaga niya ang tungkol doon. Sabi ng albularyo, nasisiguro niyang ang tinutukoy naming Aling Conching ay isang uri ng mangkukulam na may kakayahang humigop ng enerhiya ng isang nilalang na nakursunadahan niya. At tamang-tama raw ako, dahil ang akmang higupi ng enerhiya ay yung may malakas na paniniwala sa gaya nilang mangkukulam sa mga gawain nila, dahil nakakadagdag daw yun ng lakas sa kanila bilang nilalang na alagad ng dilim. Parang lalo akong nanghina sa narinig ko. Tumutugma kasi ang sinabi niya, dahil alam nga ni Aling Conching ang pagkahilig ko sa mga mangkukulam. Kaya nga inalok pa niya ako na pag-aralan yun. Hindi ako sigurado kung yung pagtanggi ko ang isa rin sa dahilan
Kaya gusto na lang niya na higupin ang enerhiya ko. Nagkapag-asa ako nang sabihin ng albularyo na may magagawa naman siyang paraan para labanan ang ritual ng mangkukulam. Kailangan ko lang daw na dalhin sa kanya yung piraso ng kahoy na binigay sa akin. Hindi raw siya pwedeng pumunta sa dorm at doon ako gamutin dahil kailangan tahimik ang paligid. At isa pa, mas mabuti kung hindi agad mamamalaya ng mangkukulam ang panggagamot na gagawin niya sa akin para hindi makontra. Umuwi kami ni Alpha na bitbit ang pag-asa mula sa sinabi ng albularyo. Nung madala na namin yung kapirasong kahoy sa albularyo kinaumagahan din, ay kinumpirma niya na naging malaking factor yon para magawa ng mangkukulam ang gusto niya sa akin. Pero ang pinakamalaking tulong sa paghigop ng enerhiya ko ay ang kusang loob na pag-aalay ko ng dugo dahil sa panlilin lang sa akin. Pinahiga ako ng albularyo sa sahig. Ako, siya at si Alpha lang ang nandoon. Pinalabas niya muna yung mga kasama niya sa bahay para magamot ako ng maayos. Tapos ay nagpatulong siya kay Alpha sa pagsisindi ng mga kandilang pinalibot sa akin. Matapos nilang gawin yon, ay nagsagawa na siya ng orasyon habang hawak ang kapirasong kahoy. Pagkatapos mag-orasyon ay dinarang niya yon sa apoy ng mga kandilang nakasindi sa paligid ko. Lahat ay nag-iwan ng marka sa maliit na kahoy at saka niya binali, hinipan at kinrus sa noo ko, tenga at likod. Tapos ay binigyan niya ako ng langis na ipapahid ko raw ng pakrus sa likod, noo at tenga ko tuwing 6:00 ng gabi. Gawin ko raw yon sa loob ng 1 buwan. Huwag daw akong papalya. Yon ang magsisilbing tunay kong proteksyon laban sa negatibong enerhiyang nagmumula sa isang gaya ni Aling Conching. Bilin din ng albularyo na huwag kong kukomprontahin. Hayaan ko lang daw kung ano ang iisipin. Basta huwag ko na lang lalapitan. Iwasan ko hanggat maaari. Ginawa ko naman ang bilin niya. Nagkulong lang ako sa silid habang nagpapagaling. Si Alpha ang tumutulong sa akin para mabili yung mga kailangan ko. Magdadalawang linggo pa lang ang nakakalipas mula nang magpagamot ako. Isang umaga ay nabulabog yung mga kapitbahay namin dahil sa nangyari. Si Aling Conching daw natagpuan na wala ng buhay sa loob ng bahay niya. Hindi lang basta walang buhay, kundi nanunuyot daw. Yung tipong natuyot talaga ang balat at dilat pa nga yung mga mata. Naisip ko kung hindi pala ako nagamot ng albularyo, posibleng ganun din ang kinahantungan ko. Baka yung mangyayari dapat sa akin, sa kanya na nga nangyari. Usap-usapan doon na nakulam daw ang mangkukulam. Nagkaroon ng katapat. Nagpasalamat ako kay Alpha sa tulong niya. Walang anuman daw. Basta pag siya ang nakulam, dapat daw ay tulungan ko rin siya. Tapos ay nagkatawanan kami. Nanatili namang tikom ang bibig namin sa mga nangyari. Kahit sa mga dormmates namin na nag-uusisa. Mula noon, yung pagkahumaling ko sa mga mangkukulam at mga bagay na may kinalaman sa kanila ay inalis ko na sa isip ko. Lahat ng libro ko sa witchcraft sinunog ko na doon sa bakanting lote sa likod ng dorm. Nawalan na ako ng gana at ayoko nang maulit yung nangyari sa akin. Yun nga lang yung pangalang witchy hindi ko na naalis. Nakasanayan na rin kasi.